ka-busy mind. So ngayon testing tayo ng fire alarm FM200. Yan. So makikita natin diyan. Yan, power trouble. So wala pa itong main supply. So kapag trouble yung power, iilaw din itong general trouble. So ngayon i-testing natin yung fire suppression system abort. Kapag maayos ang connection natin dito, iilaw yung abort activated. So, pause natin. Yan, tingnan natin. Yan. So, gumagana yung system abort natin. Yan. Okay. So, ngayon, testing natin yung pagpa-alarm. Yan. So, within 50 seconds, yan. Pagdating ng 10 seconds dito, subukan natin i-push itong system abort kung hihinto ba ito. Yan. So, yan ang gamit ng system abort. So, pinipigilan niya yung pag-counting ng timer para hindi makapag-release ng ating yan, aerosol. So, ganyan gumagana ang FM200. So, kapag binitawan na ito, so, tuloy-tuloy na yan. Hindi na yan pwedeng mapigilan. So, bitawan natin. Yan. Yan. Kapag pinupush mo uli, hindi na yan mapigilan. Diretso na yan. Release yung suppression. So, ganyan gumagana ang FM200 na fire alarm system. So, ito, naka active alarm na ito. So, para ma-reset ito, so kailangan i-press natin yung button. Yan, may processor reset. Yan, reset natin yan. Gamit tayo ng maliit na screwdriver. Yan. Pause natin. Yan, para ma-clear yung panel natin. Yan, diyan natin makikita ang panel na gumagana. So, itong mga nakailaw na yan, so, ibig sabihin yan sa power supply niyan. Kapag hindi pa rin mabalik sa normal, so kailangan natin yung i-press yung with dog reset para mabalik sa normal. Pause natin. Yan. So, ang natira na lang, itong ilaw na general fault dahilan ng power trouble. So, dito makikita natin main fault o main power supply. Yan, tinanggal natin yung fuse para safety tayo. Kasi wala pang power supply ito. So, yan ang fuse na lagay natin. Okay? Kung may idea din kayo sa mga fire alarm system, paki-share naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga ka-busy mind.